Good morning guys, may papakita lang ako sa inyo dito sa palayan ko para sakali maiwasan nating mangyari ito sa susunod. Ito ay karanasan ko ngayon bilang bagong nagsasaka. Actually, matagal na ako sa palayan pero ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong pangyayari. Ito siya guys, maganda sana yung tubo niya, kaso tinamaan ng punggos. Nakayuko na siya guys, so medyo may laman na yung iba. Hindi ito stemburer kasi pag stemburer nahuhugot. Ito ay tinatawag na nikrat. Tinatamaan sa kanya ay dito sa may liig, dito sa may buko na to. Ang buko niya ang apektado. At ito ay resulta ng punggos. Yan. Hindi ko ito napansin kasi nung una kala ko lang ay stemburer. Yan ang dahon niya, parang may diamond na kulay brown. Kala ko yung mga lumalabas na resulta lang ng stemburer dahil nung una hindi siya mabunot. May mga natutuyo. Kala ko stemburer lang. Kaya nakapag-spray naman ako noon. Hinayaan ko lang muna dahil kala ko hindi dadami. Ay, iba pala ang matake dito. Ang masakit dito guys ay nakayuko na yung palay. Tingnan, may laman na yan. Kaso hindi tumuloy. Ito ay 216 na variety. Ano pala siya? Hindi pala siya nagre-resist sa punggos. Mga almost 50%, 15% ang mababawas dito. Maganda sana ang tubo ng palay, pero wala tayong magagawa. At doon naman sa kabila guys, tinamaan din yan at iba naman ang epekto sa kanila. Ang napekto dito sa akin ay nikrat. Doon sa kabila, puntahan natin, tingnan natin kung anong epekto ng punggos sa palay nila. 216 din yan guys. Yan ang ibinigay ng DE na binhi. Iba naman ang epekto sa kanila. Nagkaroon naman ito ng tinatawag na dirty panicole. Yan. Parang nauupos yung nauupos yung puno. Yan, madumi. Tinatawag na dirty panicole. Ito ang epekto ng punggos. So, kailangan pala talaga ay mag-a-apply ng fungicide bago pag nagbuntis na yung palay. For sure, kahit wala pang nakikitang sakit. Yan. Yan ang tinatawag na dirty panicole. Kasi nung una, may mga rice blast dito, pinabayaan lang, pesticide lang in-spray dahil wala naman kami knowledge na ganun pala yun. Ngayon, na makita kong epekto sa palay ko, ay nag-aral ako. Pinuntahan ko yung internet. Ganun, yun pala ang epekto nun ng punggos. Kasi ang punggos pala ay isang bakterya na nasa lupa na. Nasa lupa na siya at na-activate yan pag
fertilizer ka pag nag-abuno. Kaya para sa mga kapwa ko magsasaka, kailangan na talaga nating magsiguro, mag-apply. Pag nag-apply tayo ng pesticide, samahan na rin natin ng fungicide para sure na hindi nadadamage yung palayan natin. Maganda sana ang tubo ngayon, makakabawi sana ako. Pero wala tayong magagawa. Ano pa rin ito, ang isang nagtatrigger dito ay yung paiba-ibang panahon, yung mainit, saka biglang ulan. Yan, na-activate yung mga fungus na yan. So kapag nagpe-fertilize tayo, gabuno, parang tumataba din sila. Kasi nung una, doon sa bandang baba, doon sa may maisan, mga gilid doon, nung una, may napansin ako na pagkatapos mag-abono, ay parang nababansot yung palay. At may mga batik-batik. Itinanong ko naman yung isang magsasaka na mas matagal nang nagsasaka sa akin. Ang sabi sa akin ay bunga lang, ano lang yan ng ano, yung maong-baong na tinatawag dito sa amin, yung kulay dilaw na parang turtle na yun daw lang ng dahilan nung kaya pinabayaan ko lang dahil hindi naman mapaminsala ang ano na yun. Ayun pala. So, nagalaman ko lang ito, ang mangyari ito. Mabuti na rin nangyari ganito para nagkaroon ako ng interest na pag-aralan kung anong klaseng sakit ito. Kaya ngayon, binabagi ko sa inyo na sa susunod, para maiwasan natin mangyari ito, ay mag-apply na tayo ng fungicide. Oh, malaki. Nakakapanhinayang kasi may laman na eh. May laman na siya. So, tuyo na siya. Mga dulo lang niya ang nagkaroon ng laman. Pero wala rin eh. Ano ito? Kunti lang yung laman. Sayang. So, binabagi ko ito sa inyo para hindi nyo ranasin ang naranasan ko ngayon. So, yun lang guys. Maraming salamat. Pakishare nyo para malaman ng ibang magsasaka at agapan nila yung mga palayan nila. Kailangan pala talaga ang fungicide sa palayan. Sige, thanks for watching.